Pagkalipas po ng ilang araw naglabas po ang Supreme Court ng desisyon para ideklara na illegal itong impeachment laban kay BP Sara, ay naglabasan po ang mga kanya-kanyang komento, opinion. Meron pang nananakot. Meron pang nananakot. Meron nagsasabi na hindi raw tama itong desisyon ng Supreme Court. Meron nagsasabi na overreach daw itong ginawa ng Supreme Court. Meron nagsasabi na i-impeach daw nila itong mga justices ng Supreme Court na bumoto para ideklarang illegal itong impeachment na ito laban kay BP Sara. Dapat respetuhin ninyo ang desisyon ng Supreme Court. Okay? Ay itong nagsasalita na i-impeach daw nila itong mga 13 justices ng Supreme Court na bumoto para ibasura, ideklarang illegal itong impeachment na ito. Alam po ninyo 13 justices, sasabihan ng isang congressman na i-impeach daw nila itong mga justices na ito. 13. Kasi di ba 15 yung lahat na justice ng Supreme Court. 13 yung bumoto, isa yung naka-leave of absence, isa yung nag-abstain. So ang bumoto 13. Okay? Ngayon, kung i-impeach, kagaya ng banta o pananakot, kung i-impeach itong mga justices na ito, ano ang issue? Ano ang kanilang kasalanan? Dahil ba sila ay nagdeklara? Ginawa nila kanilang trabaho? Base sa kanilang kaalaman, base sa proseso, base sa pag-aaral sa batas, nakita nila na mali ang itong impeachment ito labag sa batas, kaya nila idineklarang illegal. Yun ba impeachable ba yon? Ang paggawa mo ng tama, ang pagtupad ng tama ng inyong trabaho, impeachable ba yon? Tayo po nagtataka kung bakit nagbabanta itong isang congressman na i-impeach nila itong mga justices na ito. Kaya tayo po nagtatanong kung bakit, ano ang kanilang nilabag na batas. Isipin ninyo 13 Supreme Court Justice bumoto ng anonymous decision, walang kumontra. So ibig sabihin yon, yung 13 na yon ay nagkakaisa sila at nakita nila, nalaman nila na labag ito sa batas, illegal ito. 13 anonymous decision. Tapos hito ngayon ng mga galing, mga matatalino, hindi naman sila abogado, pagbabantaan itong Supreme Court Justice. Wow! Only in the Philippines. Only in the Philippines na isang hindi naman abogado, hindi naman marunong sa batas, o mayroon mang alam, baka parehas ko lang din. Baka katulad ko lang din. Pagbantaan mo yung mga mahatalino. 13 matatalino. Wow! Unbelievable. Grabe kung ganoon pala mga kababayan, i-impeach mo, pagbantaan mo na i-impeach mo itong mga Supreme Court Justices na ito dahil sila ay nagtupad na kailang tungkulin. Anong klase yun? Di ba? Katulad nito mga kababayan itong isang abogado na masasabi natin na magaling, matapang na abogado, maalam sa batas, may banta rin. Itong abogado nito ay hinahangaan ko. Itong abogadong ito ay si Atty. Topacio na hinahangaan ko. Siya po ay meron ding banta. Ito po ang kanyang banta. Babasahin natin.
Baka akala nila, nagbibiro kami. Oh, seryosong usapan to, ibig sabihin. Ah, seryosong usapan, ibig sabihin kami. Ibig sabihin, merong grupo. Si Atty. Topacio. Kami. O, di ba? Meron siyang grupo. Hmm. This coming Wednesday, may sasampahan kaming, may sasampulan kami. Na isang napakayabang magsalita laban sa Supreme Court ng isang petisyon for contempt. Yun pala. Akala ko naman si Atty. Topacio ay may banta laban sa Supreme Court. Hindi pala. May banta pala si Atty. Topacio at kanyang grupo na sasampahan o mag-file ng petition for contempt sa Supreme Court laban dito sa mga nag-aalip posta, nagpipiling magaling, laban sa Supreme Court. Yun pala. Nawamali kayo, ano? Ayan. Sabi ni Atty. Topacio, iisa-isahin namin kayo. Ayun. Sa palagay ko, alam na po ni Atty. Topacio kung sino-sino itong mga tao na binabalatuba, tinatakot itong mga justices ng Supreme Court. Alam po ninyo, itong si Atty. Topacio po ay isa po itong matalino. Magaling sa batas, marunong sa batas. Isang abogado na may paninindigan. Iyan po ang kanyang banta. Wednesday. Ilang araw na lang yan, Linggo ngayon. After SONA. So, ibig sabihin nun, 27 ngayon 28 bukas. So, 30. July 30, abangan natin kung ano ang kung sino-sino ang sasampulan nitong grupo ni Atty. Topacio. Maganda yan. Para naman maturuan ng leksyon itong mga napakayabang magsalita laban sa Supreme Court. Nakakala mo naman yung mga abogado, hindi naman pala. Anak ng tuting. Yan po ito po ito pa mga kababayan tayo po yung nagtataka kung bakit tayo po yung nagtataka kung bakit itong mababang kapulangan ng Kongreso, mga congressman, itong mga prosecutors ay after na maglabas ng desisyon ang Supreme Court ay saka po sila nag-iingay. Saka po sila nag-iingay sa media. Saka po sila nagpapaliwanag sa media. Una sa lahat, nananatili ang respeto ng Kamara sa ating Korte Suprema. Subalit kami ay lubos na nababahala matapos naming matanggap at mabasa ang desisyon ng Korte Suprema kung saan pinawalang bisa ang impeachment complaint na isinampa noong 5 ng Pebrero 2025 laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Kamara, matapos ang masusing pag-aaral, ay maghahain ng motion for reconsideration dahil ang desisyon na nagsasabing ang articles of impeachment ay ipinadala sa Senado ay barred or unconstitutional, ay nakaangkla sa mga factual premises o findings na mali at salungat sa opisyal na record ng Kamara. Naninindigan ng Kamara na ang proseso ng impeachment ay naaayon at sumunod sa konstitusyon at jurisprudence gaya ng desisyon sa Francisco at Gutierrez. Sa madaling salita, ginawa ng Kamara ang lahat upang sundan ang mga alituntunin at prinsipyo ng ating saligang batas at ng mga naunang pasya ng Korte Suprema. Kaya't kami lubos na nababahala sa tila bagong mga requisites na ipinataw sa nasabing desisyon. One of the central facts in the Supreme Court decision is the claim that the February 5 impeachment complaint was transmitted to the Senate without a plenary vote. This is categorically false. Mali po ito. Noong February 5, 2025,
si Majority Leader Manix Delipe ay nagmungkahi na ipasa ang February complaint sa Senado. Batay sa katotohanan ito ay verified at permado nang hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Ang mosyong ito ay inaprubahan sa plenaryo at agad rin bumuo ang Kamara ng Panel of Public Prosecutors. Makikita po ito sa House Journal number 36 at detalyado rin sa opisyal na record of the House of Representatives. Ang transmittal sa Senado ay hindi unilateral o ministerial. It was a clear result of plenary action. The court also claimed that the House failed to act on the first 3 impeachment complaints filed in December 2024. This too is inaccurate. Sa parehong araw na inaksyonan ang February complaint, bumoto rin ang Kamara sa plenaryo na i-archive ang 3 impeachment complaints na inihain noong December. Ginawa ito ilang oras bago mag-adjourn ng session dahil nakumpirma na ang February complaint ay permado at verified ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Ayon sa konstitusyon, ito ay itinuturing ng Articles of Impeachment at obligadong ipadala sa Senado para sa paglilitis. Gayunman, sinabi ng Korte na hindi raw kumilos ang Kamara sa 3 reklamo dahil nag-adjourn na ito, na para bang pinabayaan ang mga ito ng walang aksyon o konsiderasyon. Ito ay malinaw na salungat sa opisyal na record at sa mga dokumentong isinumite mismo sa Korte Suprema. The conclusion drawn by the Supreme Court that the February complaint violated the 1-year bar is therefore grounded on a factual and procedural inversion. Ang pinakabatayang saligan ng desisyon kung saan umikot ang mga legal pronouncement ng Korte ay mali. Hindi isinama ang plenary vote, mali ang pagbasa sa timeline ng mga kilos ng Kamara. Ay di ba nga, kamakailan naglabas po ng katanungan sa Supreme Court, para dito sa mga prosecutors, mga congressman, kay Speaker Romualdez. Di ba wala silang sagot? Bakit noon hindi sila sumagot? Okay, bakit ngayon sila po ay nagsasalita sa media? Ano ibig sabihin? Okay, ano ang layunin nitong prosecutors? Bakit po sila sa media nagsasalita? Para ba magkaroon sila ng simpati mula sa publiko? Di kaya isa itong gimmick, isang propaganda? Dahil alam nila na itong impeachment na ito ay hindi tatayo. Okay? Kaya ngayon sila po ay nagsasalita sa media para makakuha ng simpati sa publiko. Binigyan po sila ng pagkakataon para sumagot, pero hindi po sila nagsalita noon. Hindi po sumagot ang Kongreso sa Supreme Court. Kaya po halata, obvious, na itong ginagawa ng mababang kapulungan patungkol sa impeachment ay ito po ay para lamang makakuha ng atensyon, simpati sa publiko.